Nagmamadaling dinaluhan na ni Althea ang kapatid na kulang na lang ay humandusay doon sa sobrang pagwawala niya, dala ng frustration. Sa mga sandaling iyon ay dumating na ang mga magulang nila na nag-aalala na rin sa kanilang manugang na si Britney. Maya-maya pa ay naroon na rin si Gavin na wala namang naging imik nang makita ang pamilya Barrowell na naghihintay sa harap ng delivery at operating room kung nasaan ang kanyang bunsong kapatid. Nagpalitan lang sila ng mga tingin at tango bilang pagbibigay ng galang sa bawat isa. Hindi naman na sila bago sa kanya at saka naging okay na rin naman sila ng mga yon. 3 mahabang oras ang lumipas bago tuluyang lumabas ang doktor upang ibalita lang na nagawa na nilang mailabas ang twins ng ligtas at agad na ipinalagay na rin sa incubator upang maobserbahan. Dahil kulang nga sila sa buwan kaya kinakailangan ito. Maaari na rin umano nila itong makita maya-maya lang. Si Britney, ang asawa ko. Kumusta ang lagay ng asawa ko, Dr. Cabral? She is fine, Mr. Barrowell. Hindi makatingin ang diretsyo na sagot ng doktor. Hindi niya masabi na alanganin ang lagay ng asawa nito na ilang beses na nag-seizure sa operating table. Kung kaya naman sobrang natagalan sila. Kailangan niyang obserbahan at tutukan para mabilis na gumaling. Hindi pa nawawala ang pampatulog na ibinigay namin sa katawan niya dahil kinakailangan niya ito habang ongoing ang aming operation. Maya lang din ay paniguradong magkakaroon na siya ng malay. Hinawi ni Kenji ang doktor at akmang papasok sa loob ng operating room nang mahigpit na hawakan siya ni Renz at Gavin sa tig-isa niyang braso. Hindi niya pwedeng gawin ang bagay na yon sa lugar kahit pa siya ang asawa. Kailangan niyang kalamahin ang kanyang sarili. Hindi siya pwedeng gumawa rin ng gulo doon. Kenji! Sigaw na ni Mr. Barrowell sa kabila ng problemado na rin niyang muka sa mga nangyayari sa kanilang pamilya. Ilang beses na siyang kumamot ng ulo. Please, anak, kumalma ka. Hindi nila pababayaan ang asawa mo. Sa ginagawa mong yan, mas lalong mapapasama ang lahat. Kalma lang, Kenji. Kalma. Hindi nila pababayaan ang asawa mo kung kaya maghunos dili ka. Naririnig mong sinabi ko? Puno ng awang niyakap na ng kanyang ina si Kenji upang pakalmahin ito sa abot ng makakaya. Para itong batang nawawala sa kanyang sarili na mga sandaling iyon, sa isiping bakit tulog pa ang asawa na sinabi ng doktor. Puno ng pagpapanik ang kanyang hitsura na para bang may masama nang nangyari kay Britney. Bakit tulog pa siya? Dapat gising na siya, di ba? Tapos ng operation, ma'am, di ba? Lingon na ni Kenji sa ina na humahanap doon ng kakampi sa kanya. Bakit tulog pa rin ngayon ang asawa ko? Hindi na matagalan ni Althea ang nakikitang sakit na pinapagdaanan ng kanyang kapatid. Kung kaya naman pinili na niyang lumapit at aluin ito. Alam niya at naiintindihan niya ang mga pinagdadaanan niya. At ang makita itong ganito kahina ay sobrang sakit din sa kanyang puso. Lahat naman sila ay apektado na ng nangyayari. Kuya Kenji, magigising din siya. Ano ka ba? Pilit niyang pinasigla ang boses kahit na maging siya ay bibigay na rin sa sobrang pag-aalala sa kanyang hipag sa pagkawala nito ng malay. Alam niya na nawalan ito ng malay at hindi epekto iyon ng pampatulog umano na sabi ng doktor. Hindi ba at ganyan din naman ako nung nanganak sa triplets? Saksi ka nun. Naroon ka diba? Normal na ang ganun while giving birth. Sambit pa ni Althea na pilit na kinokonekta na normal lang na mangyari ang bagay na sinabi ng doktor kanina. Nakatulog din naman ako pagkatapos ko silang mailabas. Ilang oras lang at magigising rin siya. Inilabas ang kama ni Britney ng operating room at dinala sa ward na wala pa ring malay tao. Muli na namang bumaha ang luha ni Kenji na parang walang kaubusan ang tubig sa kanyang katawan. Hindi siya umalis sa tabi ni Britney. Nanatili siya doon upang hintayin itong magising, gaya ng sabi ng doktor. Hinayaan na lang naman siya ng kanyang pamilya dahil kahit anong awat nila sa kanya, wala pa rin namang pinapakinggan si Kenji, alinman sa kanila na naroon. Nakatulog na lang ito at lahat habang nakasubsob ang muka sa gilid ng kama ng asawa nang dahil sa pagod niya. Kenji! Naalimpungatan siya nang marinig ang boses ni Britney na marahang hinahaplos ang ulo niya. Gising na ito, nakangiti sa kanya kahit na namumutla pa. Britney, gising ka na? Pagkaklaro niya agad, napatayo na doon si Kenji na akmang tatawagin na sana ang doktor, ngunit pinigilan siya ni Britney na mahigpit ang naging hawak sa kanyang isang kamay. Ngumiti si Britney, bagamat bakas ang pamumutla ng kanyang muka. Muling naupo si Kenji sa kanyang tabi. Silang dalawa lang ang nasa loob ng silid na iyon at ang ibang mga kasama ni Kenji ay nanatili lang sa labas ng silid. Kumusta ang pakiramdam mo, Britney? May masakit ba sa'yo? Nagugutom ka ba? Sabihin mo sa akin. Umiling si Britney na agad na ikinakalma ni Kenji. Titig na titig ang mga mata ni Britney sa kanya na ipinagtaka ni Kenji
ngunit hindi naman niya isinatinig na tanungin ito kung bakit. Humaplos ang isa nitong kamay sa isang pisngi ni Kenji. Pinigilan ni Kenji ang mas maiyak dahil ayaw niyang makita ni Britney kung gaano siya kahina. Maya-maya ay kinuha ni Kenji ang palad ni Britney matapos na mabilis itong halikan sa kanyang labi. Ang makitang dilat ang mata ng asawa ay para bang nabunutan na siya ng tinik sa kanyang dibdib. Nahiling niya na sana ay tuloy-tuloy na iyon. Tuloy-tuloy na maging maayos ang lahat. Ayos lang ako, Kenji. Nagawa mo na bang makita ng malapitan ng twins? Sino ang kamukha siya sa ating dalawa? Ako o ikaw? Walang maapuhap na mga salita si Kenji dahil magmula nang ilabas ang twins kanina, ni hindi niya pa ito sinilip man lang kahit na sinabi ng doktor na pwede ba niya silang puntahan. Nakatuon ang buo niyang atensyon sa asawa at medyo guilty rin siya sa bagay na yun ngayon. Ganun pa man, hindi niya na iyon aaminin sa kanyang asawa. Hindi ko pa sila nakikita dahil nasa incubator sila at hindi pa rin advice ng doktor na puntahan dahil masyado silang maselan. Kaila ni Kenji ng tunay na sitwasyon dahil paniguradong masasaktan si Britney. Oras na sabihin niya ang totoo dito. Huwag kang mag-alala, mamaya ay pupuntan ko sila at sasabihin ko sa iyo kung sino ang kanilang kamuka. Malamang ako ang kamuka ng isa sa kanila at ikaw naman sa isa pa. Galing sila sa atin eh, tayo ang gumawa sa kanila. Kanino pa ba naman sila magmamana kung hindi sa atin lang? Sumugat ang isang masayang ngiti sa maputlang labi ni Britney. Nakatitig pa rin ang mga mata kay Kenji na hindi magawang tanggalin ang tingin. Hindi niya maipaliwanag pero may napapansin siyang kakaiba sa asawang si Britney. Hindi mapinpoint ni Kenji iyon pero hindi niya napinansin pa. Pwede ba na ako ang magbigay ng pangalan sa kanilang dalawa, Kenji? Papayagan mo ba ako? Malambing ang boses ni Britney na normal na pero hindi malaman ni Kenji kung bakit masakit iyon. Oo naman, bakit naman hindi yun pwede? Anong gusto mong ipangalan ko sa kanila? Dapat pala noon pa lang ay napag-usapan na natin to. Hindi sana tayo naghahagilap ng pangalan ng twins. Marahang hinaplos ni Kenji ang ulo ni Britney habang puno ng pagmamahal na nakatingin pa rin sa kanyang mga mata. Pinupuna ang bawat kurap nito at ngiti sa kanya na kakaiba pa rin. Sabihin mo na at yun ang pangalang ibibigay natin sa kanila. Hindi pa hinihingi ng nurse eh. Okay, maraming salamat Kenji. Para kay baby girl, gusto ko siyang bigyan ng pangalang Mariah. Mariah Digia Barruel. Maligaya ang boses na tugon ni Britney na ikinatangulang dito ni Kenji. Hindi maintindihan ni Kenji kung bakit naiiyak na naman siya dahil parang pinipiga ang puso niya habang pinapakinggan ang boses ng kanyang asawa. May kung anong mabigat na unti-unting dumadaga na naman sa kanyang dibdib kahit papakiramdam niya ay okay naman ang lahat. For our baby boy naman, Kieron Digia Barruel. Gustong tanungin ni Kenji kung bakit ang layo ng pangalan nila sa pangalan ng mga batang iyon. Ganon din sa pangalan ni Noah na panganay nila na double name pang binigay. Pero syempre ayaw na niyang tanungin ng asawa. Yun ang gusto niyang pangalan. Bakit hahadlangan niya? Ang tanging gusto na lang niyang malaman ay ang meaning ng mga pangalang iyon. Dahil alam niyang meron iyong kahulugan kung bakit ito ang ibinibigay ni Britney sa kambal nilang anak. Ano bang ibig sabihin ng Mariah at Kieron, Britney? Pwede ko ba yung malaman, baby? Lakas at blessing. Yun ang siyang kahulugan ng kanilang mga pangalan, Kenji. Lakas at blessing sa ating pamilya ang pagdating nilang dalawa. Malapad na ang naging ngiti doon ni Kenji. Akmang hahaplosin na sana ng lalaking muli ang mukha ni Britney nang makaramdam na siya ng malakas na yugyug sa kanyang isang balikat. Paglingon niya ay nakita niyang ang kapatid niyang si Althea iyon na parang biglang sumulpot sa kanyang likod habang bumubuka ang bibig. Hindi niya maintindihan kung ano ang kanyang mga sinasabi sa kanya. Ngunit ang malino na nakita niya ay ang nagpasuka na doktor at nurse sa loob ng silid upang daluhan ang kanyang asawa na meron umanong biglaang seizure na nangyayari. Hindi pa rin maintindihan ni Kenji ang nangyayari. Ang alam niya ay gising na si Britney. Kausap na nga niya ito kanina at nagbigay pa ng pangalan ng mga anak nila. Subalit nang muli ng lingunin ng kama ay nanatili itong tulog. Odessa, nagising na si Britney kanina hindi ba? Sa kabila ng kaguluhan sa loob ng silid na naging sanhi upang palabasin muna ang lahat ng mga kasama ni Britney doon, ay nagawa pang itanong ni Kenji iyon sa kanyang kapatid upang may klaruhin. Hindi ba? Nagising na siya. Nag-usap pa nga kami eh. Sinabi niya sa akin kung ano ang magiging pangalan ng kabal naming anak. Makailang beses na umiling si Althea. Bakas na sa mukha niya na nahihintatakutan at naguguluhan sa mga sinasabi ng kanyang kapatid. Since ilabas ang kanyang hipag ay hindi pa ito nagigising mula noon. Kung kaya naman hindi niya na rin maintindihan kung ano ang sinasabi ng kapatid niya na nagising na ito. Baka napanaginipan niya lang ang asawa dahil naalimpungatan ito sa pagtulog kanina
nang biglang nag-seizure si Britney. Sigurado siya roon dahil hindi niya iniwan ang kapatid na binabantayan ng kanyang asawa. Nagising na siya, di ba? Bakit ka umiiling? Kausap ko siya kanina at huwag mo kong lokohin, Odessa. Nagising na ang asawa ko. Magkausap na nga kami. Nag-uusap na nga kami kanina at… Kenji, hindi pa siya nagigising magmula ng… Hindi yan totoo. Nakausap ko na siya kanina. Tinalikuran ni Kenji ang kapatid at muling pumasok sa loob ng silid kahit papilit siyang pinagtatabuyan ng naroong doktor na may ginagawa sa katawan ng kanyang asawa. Anong nangyayari sa asawa ko? Malungkot ang mga matang hinarap na siya ni Dr. Cabral. Naikuyom na ni Kenji ang kanyang kamao. Hindi na naman nagugustuhan ang mukha ng doktor na kanyang kaharap ngayon. Mr. Barwell, I am really sorry to inform you na may postpartum coma ngayon ang iyong asawa. Bumagsak na ang magkabila ang balikat ni Kenji kasabay ng pagbagsak ng mga luha niya roon. Hindi niya naiintindihan kung ano ang ibig nitong sabihin, pero ang salitang coma para sa kanya ay hindi iyon maganda sa pandinig. Pilit pa na hinagilap ng mga mata ni Kenji ang mata ng doktor na muli pang hindi nakatingin ng maayos. Kilala niya kasi si Kenji na kapag may hindi nagustuhan ay madalas gumagamit ng dahas. Postpartum coma? Ano naman ang ibig nung sabihin? Sabihin niyo sa akin kung anong ibig sabihin ng pesteng postpartum coma na yan. Muli na namang pagwawala ni Kenji sa harapan nila. Ilang araw pa ang lumipas bago tuluyang naunawaan ni Kenji ang tungkol sa postpartum coma ni Britney, na kahit na ilang beses na ipaliwanag ng doktor sa kanya ay hindi niya magawang intindihin at maunawaan. Panay lang ang pag-iyak niya habang tahimik na pinagmamasdan na tulog ang asawa sa kaharap niyang kama. Noon niya lang din napagtanto na hindi talaga nagising ang asawa kagaya ng paniniwala niyang nangyari. Sa panaginip lang sila nagkita nito. Doon siya nito kinausap na mas nagpasakit lalo ng kanyang kalamnan. Pakiramdam niya ay nagpapaalam na sa kanya ang asawa. Bagay na hindi niya makakayang tanggapin dito. Anong kailangan kong gawin para magising na siya? Sabihin mo sa akin, Dr. Cabral. Paulit-ulit na ganito ang litanya ni Kenji tuwing kakausapin niya ang doktor at pupuntahan ito sa kanyang opisina. Umiling lang sa kanya ang doktor na para bang wala rin siyang alam kung kailan iyon mangyayari. Wala namang ibang komplikasyon sa pasyente. Yung placenta previa naman ay hindi cause ng sitwasyon na to. Maghintay? Sasabihin niyo naman sa akin maghintay? Hanggang kailan ako maghihintay, Dok? Huminga ng malalim ang doktor. Nahihirapan na rin siya na harapin ang pamilya ng pasyente na hindi alam kung kailan magigising ang kanilang ilaw ng tahanan na koma pa rin. Lahat ay ginawa na rin nila, Mr. Barwell. Kailangan niya ba ng ibang doktor? Anong klaseng doktor? Sabihin niyo sa akin nang magsimula na akong maghanap. Bumubuti ang lagay ng twins namin. Pero si Britney, bakit walang pagbabago pa rin sa kanya? Nakakatulong bang ginagawa niyo sa kanya? Kailangan ko na ba siyang iuwi sa amin? Ano bang choices pang meron ako at gagawin ko yung lahat? Sabihin niyo naman sa akin tapatin niyo na ako. Napalunok na ng laway ang doktor. Kitang-kita niya kung paano umiyak at manlumo ang isang Kenji Barwell sa kanyang harapan. Ang Kenji Barwell na masamang nilalang na puro pasakit ang alam na gawin sa kanyang asawa ay natatakot itong mawala ngayon. Huminga na ng malalim ang doktor. Wala po talaga tayong ibang magagawa kung hindi ang maghintay. Gaano nga katagal? Buwan? Taon? Paano kung hindi natanggapin ng katawan niya mga gamot na ibinibigay niyo sa kanya? Paano kung magkaroon siya ng ibang complication? Sasabihin niyo ba sa akin hanggang doon na lang siya? Tanggapin ko na lang dahil yun ang kapalaran niya? Hindi ko yun kayang tanggapin. Hindi ako papayag doon. Puno ng hinanakit na tanong ni Kenji na hindi na kaya pang sakit. Malapit ng mag-isang buwan na nasa ospital na iyon si Britney, ngunit wala pa ring pagbabago na katiting. Ni kahit kaunti sa kondisyon nito ay walang nangyari. Normal, gaya ng dati magmula ng mga nakito. Pwede mong personal na kausapin na doktor na ito na nakatira sa Legazpi. Ang alam ko, gumagamit sila ng mga herbal at may mga iba pa silang ginagawa upang tulungan ng pasyenteng magising. Gusto kong subukan mo siya. Pakita ni Dr. Cabral ng isang profile ng doktor. Medyo matanda na. Heart surgeon na yon. Malay mo, matulungan siya. Dito kasi hindi ko alam kung ano pang dapat gawin namin sa kanya. Wala mang katiyakan ay tumango doon si Kenji na desidido na subukan ng lahat, magising lang ang kanyang asawa. Bumalik lang ang ulirat nito. Malabo man, susubukan niya pa rin kahit katawa-tawa iyon. Daddy, miss ko na po si Mami. Kailan ba siya uuwi dito? Si Andrea iyon matapos na magbihis si Kenji. Yun ang araw na babiyahe siya patungo ng Albay upang sadyain ng matandang doktor na nagawa na niyang makausap sa cellphone at may appointment na rin siyang kinuha upang makipag-usap dito. Nabanggit niya iyon sa kapatid na si Althea na hindi naman ito tinutulan. Bagkus ay nagbigay pa ng motivation
para punuin ng positibong energy ang katawan ni Kenji na maniwalang magigising nito ang asawa niya. Si Gavin ang naiwan sa ospital na siyang matamang nagbabantay kay Britney na tulog pa rin. Nananatili pa rin sa incubator ang twins na palagi namang binibisita ni Kenji. Bumubuti na ang lagay nila. May mga pagkakataon pang ang nagagawa niyang makarga sa alitan ng twins. Bagay na nauuwi lang sa pagbaha ng kanyang mga luha dahil malamang kung hindi si Britney na koma, siya ang unang tuwang-tuwa na patuloy na lumalaban ng kanilang twins upang bumuti rin ang kanilang kalagayan. Mariah, bulungan mo naman ang mami na gumising na oh. Sabihin mo sa kanya na miss na siya natin. Kailangan na niyang gumising dahil pareho namin kayong aalagaan hanggang sa lumaki kayo. Hanggang maging binata at dalaga. Hanggang sa magkaapo kami sa inyo ng kapatid mo. Isang umaga ay kausap niya sa babaeng anak na kamukha ng kanyang ina. Identical ang dalawa kung kaya naman pareho silang kamukha ni Britney. May nakuha man silang features kay Kenji, hindi gaanong halata iyon sa kanila. Mas malakas ang dugo ng kanyang asawang nananaig dito. Puntahan niyo ni Kero ng mami ha, please. Namula na ang mga mata ni Kenji nang lingunin niya si Andrea na naghihintay ng sagot niya. Kaunting panahon pa anak Andrea, kailangan lang ng mami ng medyo mahabang pahinga. Huwag ka nang malungkot, uuwi na rin dito ang mami at ang kambal. Kaunting tiis na lang doon. Ilang beses na nakadalaw na sina Noah at Andrea sa ospital, ngunit sa mga bata lang iyon ang kapatid nila. Hindi pumayag si Kenji na dalhin ang dalawang bata sa silid ni Britney dahil baka makaranas ang dalawa ng malalang trauma at tumatak sa kanilang isipan ang imahe nitong nakahiga lang sa kama. Walang malay, animo ay hindi na kailanman doon babangon upang makausap silang magkapatid. Minabuti na lang niya na ilihim sa dalawang batang matanong ang tunay na kalagayan ni Britney. Naunawaan naman ng kapamilya nila iyon na ayaw din magkaroon ng pangit na alaala ang mga bata sa kanilang inang natutulog pa rin. Gaano ang kunting panahong iyon, Daddy? Gaano pa katagal? Sabad na ni Noah na hindi na malaya ni Kenji na may ilang minuto nang nakatayo sa may pintuan ng kanilang silid na kinaroroonan at nakikinig lang. Natigilan na si Kenji sa ginagawa niyang pag-aayos ng suot niyang necktie at paskwat nang naupo sa harapan ni Andrea. Tinititigan na niya sa mga mata ang batang si Andrea na hindi pa rin siya nilulubayan hanggat hindi niya binibigay ang sagot nitong kailangan. Nilingon niya si Noah at sinenyas na lumapit sa banda niya. Bantulot namang humakbang si Noah. Niyakap na ni Kenji ang mga anak habang naluluha. Sinikap niyang wag makita ng mga bata ang pagbagsak ng kanyang mga luha. Ayaw niyang tumatak sa isipan nila na ang hina niya at meron siyang mahirap na pinagdadaanan ng mga sandaling iyon. Hindi ko rin alam pero naniniwala ako na malapit na siyang umuwi dahil alam niya na kapag hindi siya umuwi, malulungkot tayong lahat, di ba? Ayaw ng mami na malungkot ang kahit na isa sa atin, di ba? Kapag malungkot tayo, hindi siya malulungkot kaya hintay pa tayo ng konti sa pag-uwi ng mami. Sabay na tumango ang dalawang bata kahit na hindi nila gaanong naiintindihan ang sinasabi ng kanilang ama. Tinanima ni Kenji ng tig-isang halik sa pisngi ang dalawa bago tumayo at akayin na sila palabas. May pupuntahan lang ngayon ng daddy at iiwan ko muna kayo sa pangangalaga ng Tita Althea at Tito Renz. Huwag sana kayo magpapasaway sa kanila ha. Noah, huwag kang makikipag-away kay 4th at 5th. Behave lang kayo doon. Ikaw din Andrea, iwasan ang pagiging iyakin. Babalik din agad ang daddy. Kapwa muling tumango ang dalawang bata na nabriefing na niya ng mga mangyayari at gagawin nila. Sana pagbalik mo daddy kasama mo na si mami. Hindi naman siya bumalik ng Malaysia at iniwan kami ni Andrea dito, di ba? Pati ang kambal, hindi siya mag-isang umalis. Inosenteng muling tanong ni Noah na ayaw bumitaw sa topic nila patungkol sa kanyang ina. Kapag ginawa niya yun, magtatampo talaga kami. Gagawa ng paraan ng daddy na makabalik na ang mami. Lahat ng paraan, okay? Hindi pinayagan ni Althea ang kapatid sa gusto nitong mangyari na siya lang ang babiyahe. Nag-aalala siya na baka mamaya may kung anong mangyari sa kanya. Pinasamahan niya ito sa kanyang sekretary na si Caroline at sa family driver nila kahit na anong tutol pa doon ni Kenji. Hindi ka namin papayagan ni na mami at daddy na umalis kung papairalin mo ang katigasan ng iyong ulo. Ano na lang ang mangyayari sa mga anak nyo kung pati ikaw ay mapapahamak? Mag-isip ka nga mabuti, Kenji. Galit na sermon ni Althea na iginigiit nitong sundin ang kanyang gusto. Isasama mo ang driver at siyang magdadrive kapag nasa Legazpi na kayo. Huwag nang matigas ang ulo mo. Please lang. Oo na. Sige na. Huwag ka nang magalit sa akin, Odessa. Isang mahigpit na yakap ang ginawa ni Kenji sa mga anak bago siya umalis. Dumaan muna siya muli sa ospital upang bisitahin si Britney at ang twins na rin. Gusto niyang mag-iwan ng magagandang salita dito. Britney, aalis muna ako ha. Hahanap lang ako ng doktor na maaaring magpagising sa'yo at magbalik sa amin.
Kahit sino mabalitaan ko na pwede kang magising, kahit pa albularyo yon, lalapitan ko na. Ganun ko kagustong magising ka na at muling makabalik sa ating pamilya. Kausap niya sa asawa habang hawak niya ang isang kamay nito at marahang pinisil-pisil na iyon. Miss na miss ka na ni Noah at Andrea. Umiyak sila kanina dahil gusto ka na nilang umuwi upang mayakap. Naririnig mo ba ako? Hikbi pa ni Kenji na namumula na ang kanyang mga mata. Umuokay na ang lagay ng twins natin. Kung naririnig mo ko at makakaya mo nang idilit ang iyong mga mata o kahit ang galawin ng daliri mo, please, gawin mo na. Muli niya pang pakiusap na halatang nahihirapan ng magsalita. Nais ko lang din ipaalam sa'yo na hindi ako nawawala ng pag-asa na babalik ka at gigising ka. Nangako sa akin, di ba? Sabay tayong tatanda. Paisa-isang nahulog ang butil ng mga luha ni Kenji habang yakap niya ang kamay ng asawa. Napakarami na nilang pinagdaanan na dalawa, kung kaya naman naniniwala siya na maging iyon ay malalagpasan nila. Muli itong gigising, ididilat ang mga mata niya at gagaling. Sisiwlaw ang bagay na yon sa asawa niya. Isang buwan na, Britney, hindi pa ba nananakit ang likod mo kakahiga? Hinihintay ka na rin ng mga students mo sa studio. Hindi mo ba namimiss na magpinta? Miss ka na ng mga paintbrush mo, baby. Dumalo si Attorney Bentacourt at ang kanyang asawa. Magpapagawa raw ng portrait sa'yo. Fan raw siya ng artwork mo. Kaya kapag nagising ka na, personal kang kakausapin. Kaya gising na, Britney. Marami naghihintay. Nang makaisang oras doon ay nagpaalam na rin si Kenji kay Gavin na aalis na. Alam din ito ang gagawin niyang pagpunta sa Legazpi upang makipagkita kay Dr. Goloso kaya hindi na nagtanong pa. Mag-ingat ka sa biyahe, bayaw. Tanging nasabi nitong tinapik pa ang isang balikat niya. Gamit ang private plane ay ilang oras lang at nasa Legazpi na si Kenji. Kasama si Caroline at ang family driver na siyang magmamaneho ng kotse sa pasikot-sikot na lugar ng Legazpi. Sa isang hotel sila nagkasundo na magkikita. Agad naman siyang binati ng hindi pa naman sobrang katanda ang doktor. Agad na sinabi ni Kenji ang kanyang pakay sa kanya na naunawaan naman ng kausap na doktor. Okay, i-schedule ko ang pagpunta ko ng Maynila ngayong linggo. Isisingit ko na lang siya. May mga schedule kasi ako ng operation ngayon na hindi pwedeng ipagpaliban. Hindi pa naman ganun kagaling itong aking apo na si Everly upang siyang pansamantala mag-take over sa akin. Pero pupunta ako. Maraming salamat po, Dr. Goloso. Baka may problema sa puso ang asawa mo o kung hindi naman ay sa daluyan ng dugo. Bahagyang nakahinga doon si Kenji na para bang nagkaroon siya ng kaunting pag-asa. Nakikipagkamay nilang siya bilang paalam sa matandang doktor nang makatanggap ng tawag mula sa kanyang kapatid na si Althea na sa pagsagot niya ay malakas na agad itong umiiyak. Biglang nabuhay ang panik sa dugo niya. Hindi iiyak ang kapatid ng ganun kalakas kung walang nangyari. Naisip niya agad ang asawang si Britney. Nangatal na ang katawan ni Kenji na hindi alam kung kakayanin ba ang kasunod niyang malalaman. Odessa? Kailangan mo nang bumalik ng Maynila ngayon din, Kenji. Tumahip ang dibdib ni Kenji na hindi na malaman kung ano ang kanyang sasabihin. Alin ang una niyang itatanong dahil hindi siya handa sa magiging sagot nito. Kinakabahan siya. Sobrang natatakot na doon. Bakit? Halos hindi iyon lumabas sa kanyang bibig na biglang namutla at nangatal na. Hindi na mawala sa kanyang isipan ang kanyang asawang iniwan. Baka may nangyari na ditong masama. Nanuyo na doon ang kanyang lalamunan. Isa't isa na ang kanyang hinga. Parang papanawa na ng ulirat. Bilisan mo na dahil nagising na ang asawa mo at kasalukuyang hinahanap ka na niya.